Ang isa sa pinakamaganda at pangalawa sa pinakamalaking city dito sa Greece ay ang Thessaloniki. Sa mga kalsada at kalye nito masasaksihan ang mga kahanga-hangang history ng luma at modernong buhay. Medyo may kalakihan ang city na ito at ito ay may populasyon na 320,000 plus as of 2021. Ang mga tao sa Thessaloniki ay kilala sa kanilang pagiging masayahin, very welcoming, at mapagmalaki sa kanilang kultura. Dito, ramdam ang spirit ng pagkakaisa at ang halong tradisyonal at modernong tao. Napagdesisyon na namin na mag-stay na ng ilang araw dito sa bayan na ito since ito naman yung exit point namin palabas ng bansang ito. Kaya why not mag-stay dito, di ba? So for few days mag-i-stay kami rito. Dito sa isang lungsod na punong-puno ng kasaysayan at kultura. Napag-isipan naming dumaan dito ng ilang araw galing sa Meteora kasi why not, kasi pag nandito rin yung daan ng ito yung aming point of exit sa bansa na ito. So why not na bakit hindi, 'di ba? Sayang naman kasi nandito na. Kakaiba din itong bayan na ito kasi yung pagdating pa lang namin dito ay meron na itong kakaibang charm, iba na agad yung pakiramdam namin. Medyo kakaiba din to sa mga bansang pinuntahan namin, sa mga bayan na napuntahan namin kasi dito mas marami yung pinaghalong bago at lumang architecture. Yung alam mo, bawat liko mo ay merong mga bagong architecture, ay may mga lumang architecture, yung mga sinauna na mga yung ganito. Yan, yung mga Byzantine architecture panahon Ottoman. So nandito kami ngayon sa ibabaw ng Thessaloniki. Nandito kami sa isang matandang castle na. Sa itong fortress. Tapos makikita niyo sa background yung dagat doon. At napakaganda. May mixture ng feelings. Kaya nasabi kong kakaiba. Isa sa unang lugar na pinuntahan namin dito sa bayan na ito ay yung tinatawag na White Tower, isang napakahalagang simbol ng kasaysayan nitong Thessaloniki. Yung tower na yon ay ginamit pa nung unang panahon na bilang isang bahagi ng fortification ng lungsod. Dati rin itong ginamit bilang kulungan ng mga noong Ottoman era. Ngayon ay isa na siyang museum. Doon makikita yung mga kasaysayan ng bayan na ito at nitong Greece na rin. Tapos pagkatapos namin doon sa White Tower ay naglakad-lakad kami papunta sa Aristoteles Square at yun yung pinakamalaking plaza dito sa Thessaloniki. Doon mararamdaman mo naman yung modernong buhay. Napakaraming kabataan kasi ayon sa mga lokal, itong Thessaloniki ay kilala bilang isang student city dahil sa dami ng mga estudyanteng nag-aaral dito. Napakaraming estudyante. Kanina paglabas namin, sobrang dami talaga. Nasa labas sila, mga kabataan, nagkakape, nagkikwentuhan. Dito muna kami sa lilim kasi napakainit. Dito, mararamdaman mo yung energy, yung youthful energy ng city kasi yun nga. At yun, nakakadagdag ng yung kasiyahan, madadagdagan yung kasiyahan mo sa pag-i-explore kasi napakabuhay ng city dahil sa mga kabataan yun. Isa sa mga dapat nyong pasyalan dito, yung maglakad-lakad ba at saka mag-relax lang ay itong Aristoteles Square. Dito naman yung malapit lang sa tabi ng dagat, nandiyan lang yung gilid ng dagat. At dito ay puntahan ng mga tao, ito yung pasyalan, ito yung maraming shopping, maraming mga cafes at kung ano-ano pa. Ito ang famous na puntahan ng mga tao rito at pasyalan dito sa city center ng Thessaloniki. Ito yon. And then, nagpatuloy kami mamasyal doon sa Rotunda, isang napaka-imposing na istruktura na originally ay
Itinayo ni Roman Emperor Galerius noong 4th century at napakalalim ng kasaysayan ng lugar na yon. Dati yung Roman Mausoleum, tapos naging simbahan, naging mosque noong Ottoman occupation. Ngayon, isa na itong Christian church. Sa loob yun makikita doon ang mga intricate na mosaic na yung sobrang detailed at nagpapakita ng iba't ibang religious scenes. Sobrang peaceful ng vibe dito, parang ang layo-layo mo sa ingay ng modernong lungsod kahit nasa gitna ka pa ng Thessaloniki. Pero hindi, crowded Crowded kayo? Oo, ang crowded niya eh. Pag nasa city center ka, ingay. Yun, pag nasa city center ka, napakaingay, crowded, napakaraming kabataan. Isa pang hindi pwedeng palagpasin dito sa Thessaloniki ay ang Ano Poly o yung tinatawag na Upper Town. At yun naman yung kanilang Old Town ng Thessaloniki. At doon naman makikita yung mga traditional na bahay at makikitid na kalye na iba din yung atmosphere kumpara sa city center mismo. Parang bumalik ka dun sa nakaraan din na napakaluma kasi ng mga bahay at mga matatanda na. Pag pumunta ka doon, yung mga kalye parang maze na masayang i-explore kasi dahil bawat kanto parang may nakatagong hidden gems. Tulad ng yung mga old churches, tsaka mga pader na punong-puno ng graffiti. Dito naman sa itong kung saan kami naroon ngayon, itong Heptapyrion. Ito naman isang old Byzantine Ottoman fortress na nasa tuktok ng Ano Poly. Sayang lang kasi kagaya ng mga ibang European city na napuntahan namin na hindi na masyadong inaalagaan ng government yung yung kalinisan, pinabayaan. So may mga ibang part ng city, lalo na yung ibang dinadaanan ng mga tourist na hindi malinis. So may mga dumi-dumi kaya tingnan niyo yan. Yan dyan. May mga basura na walang naglilinis siguro. So hindi na maintain ng maayos yung kalinisan. Pero na-imagine ko kung sobrang ganda nito, yung sobrang linis, tapos inalagaan ng husto, yung may mga nagme-maintain, napakaganda. Tingnan mo naman yan. May paligid, napakaganda. What if malinis na malinis yan at saka mini-maintain nila yung mga puno at saka mga damo, tapos mga halaman, yung nilalagyan nila ng maraming halaman. Ganda, napakaganda. Tingnan mo. Oh, ano yan? Wow. So ito naman ay nasa ibabaw nitong Thessaloniki, at pag nandoon ka sa mga tower na yon, ayan, may mga tower dyan sa paligid. Dito matatanaw mo naman yung dagat at saka yung bayan, yung sentro ng Thessaloniki. Tapos maganda din dito pag sunset, pero hindi na kami umakyat ng hapon, ngayon na kami umakyat tanghali kasi gusto namin maglakad ng unti-unti in slow pace pababa dun sa kanilang city center. Dito naman makikita mo yung buong Thessaloniki at pati na rin yung Thermatic Gulf. Ganda rin dito talaga. Ayan o, tamo. So yung wall at saka yung city, saan yan? Yan, ganda niyan. Dito muna kami magpapalipas ng ilang minuto o maybe ilang oras kasi maganda-ganda yung view rito. So magandang mag-relax. Siyempre hindi mawawala yung mga kainan. Siyempre kumain kami. Pagdating pa lang namin, kumain agad kami. Masasarap din yung pagkain dito. Siyempre Greek, alam na ninyo yun. At maraming selections ng restaurants doon sa gilid ng dagat. Doon masarap kumain. Although ang aming style ay pag naghahanap kami ng pagkain, ang hinahanap talaga namin ay yung mga local food. So hinahanap namin, nagtatanong-tanong kami where the locals eat. Kasi doon yung unang-una mura, pangalawa yung mga original taste ng kanilang mga traditional na pagkain. Naghahanap na kami ng mga kainan na lokal. Ayun, mukhang nakita na namin ang masarap na kainan. Ang sarap nito, parang kaldereta natin to. Mas spicy lang ng konti, pero yung ganun yung lasa, kaldereta na mas spicy ng konti, parang mas masarap siya kung mahilig ka sa mga spice. Mas malasa to. Nakita namin to dun sa may loob-looban. Hindi namin, mamaya ipa-flash ko sa screen ng pangalan ng store. At kung naghahanap kayo ng kanin tsaka ng ulam na kagaya nito, walang dine-in, puro takeaway lang. Murang-mura, 5 euro lang ito. Sarap. Kain tayo. Very satisfying. Ito ang pinaka-satisfying na kinain namin dito sa Greece.
Correct. Tapos sa kultura naman hindi magpapahuli itong Greek. Alam naman ninyo yan, di ba? Hindi pwedeng hindi kabisahin yung mga archaeological museums dito. Maraming mga archaeological museums dito. Kung gaano karami ang archaeological museum sa Athens, ganun din dito, napakarami. Kasi pangalawa sa pinakamalaking city dito sa Greece. Napakaraming magagandang museum dito na nagpapakita ng mga yung kanilang mga artifacts at mula sa ancient Macedonia. May makikipagtalo na naman sa akin diyan galing sa Macedonia, tsaka mga Greek. Doon makikita yung mga sinaunang gamit, mga statues, gold jewelries na galing pa sa panahon ni na Alexander the Great. So si Alexander the Great ay may debate do sa aking unang post ng vlog. Kung napanood niyo yung vlog ko about sa Macedonia, meron dong debate yung mga Greek at saka Macedonians. Sana nakita ninyo yon about Alexander the Great. Sino ba talaga si Alexander the Great? Kung alam niyo, i-comment niyo sa ibaba. So itong Thessaloniki ay mahalaga noong panahon ng Macedonian Empire. Kaya sobrang dami nang makikita dito na may historical significance ng kung ano-ano. Bukod ron, syempre, nagpunta rin kami sa Byzantine Walls. Ang Thessaloniki ay sobrang nakakamangha ang mga pader sa paligid. At ito ay noon pa silang 4th century. Ito yung mga Byzantine Walls dito, napakarami talaga sa city center. Isa silang malaking bahagi ng defense system nitong lungsod. Kahit hanggang ngayon yata. At nakatayo pa rin hanggang ngayon. At nagbibigay ng mga glimpse sa mga strategic importance ng Thessaloniki noong panahon ng Byzantine Empire. Ang pinakamagandang part ay yung mga view mula sa ibabaw ng mga pader. Makikita mo yung buong skyline ng Thessaloniki at pati na rin yung mga yung napakalawak na dagat nila at saka yung kanilang boulevard. Habang lalakad kami sa mga kalye, napansin namin yung malalaking contrast ng buhay ng Thessaloniki, yung mga modernong malls, mga boutiques. Kikita din yung mga ruins na nagkalat sa paligid, yung mga structures na tila, yung pinaghalo yung pang-araw-araw na buhay. Kasama na sila sa pang-araw-araw na buhay nila. So, baliwala na sila sa mga locals, pero sa amin napakaganda nila. Importante sila sa amin kasi maihalong tulad ko sila sa Sofia, yon. So yung city nila naka-preserve yung mga old ganito, tingnan nyo. Ganyan. Makikita nyo sa paligid sa city center, maraming ganito na mga ruins na naging parte na ng buhay ng mga locals yun, kaya hindi na nila masyadong pinapansin. Pero para sa mga tourist, wow, yun, napaka-wow nila. Sa kalagitnaan ng mga kalsada ay bigla ka makakakita ng Roman ruins, yung ancient Angora, yung lungsod na yon, yung parang open air museum na puno ng mga kwento mula sa iba't ibang era, mula sa Roman, Byzantine at hanggang Ottoman era. Maraming street art dito mula sa mga old district na nagdadagdag ng kulay at buhay sa mga kalye. At sa gabi, marami kang mapupuntahan na bars at live music venues. Ang pinakamasaya dito, hindi kailangan ng malaking budget para mag-enjoy. Medyo may kamahalan ng kaunti compare sa ibang Balkan city o sa Georgia o sa Armenia, pero maraming murang kainan at mga lugar na libreng puntahan. Kaya perfect din ito para sa mga budget traveler. So kung kayo ay gusto mag-travel at gusto niyo ng murang destination, pwede kayo magpunta rito sa Thessaloniki. Actually dito sa buong Greece. Lahat ang Thessaloniki ay isang lungsod na may kakaibang timpla ng luma at saka bago. Parang bawat hakbang mo may bagong kwento na naghihintay na tuklasin. Yung parang, uy, ano to? What is that? Ano kaya yan? Yan. Mukhang magandang pasukin. Parang Sofia lang. Bawat liko mo sa mga kalye, siyempre Greece alam natin mayaman sa history, di ba? Pero itong Thessaloniki ay parang kagaya din ng Athens na napakayaman din ng kultura at history at sobrang fulfilling yung pag-explore kung gusto mo mag-explore. Kahit na maliit lang ito kumpara sa ibang European cities, itong Thessaloniki ay puno ng mga maraming surprises sa paligid at siguradong hindi ka mauubusan ng mga pwedeng gawin dito gaya din ng makaramihan ng mga European cities din. Pero dito kasi meron silang tabi ng dagat, so may extra activities gaya ng mga pirate ships. Pwede kayong sumakay doon sa mga pirate ships doon sa gilid ng dagat doon. Gusto nyo nga explore ng tama ang isang lugar,
mag-public transport kayo. Blend in with locals. Doon nyo may experience yung tunay na travel. At from dito, meron mga direct flight na papunta sa maraming European cities palabas. Meron din dito from here, may train papunta sa Athens at merong ferry papunta sa ibang area ng Greece. Hindi ko lang alam kung meron dito papuntang Santorini, wala yata. Bus papunta sa maraming by land border, papuntang Albania, papuntang Turkey, papuntang Bulgaria, at marami pa yung mga katabing mga katabing country. So accessible ito, galing sa ibang lugar, medyo malayo lang yung mga biyahe syempre. Pero ito, gaya nung sabi ko sa aking vlog, sa vlog namin sa Meteora, na ito ang pinakamalapit na city at pangalawa sa pinakamalaki dito sa Greece na pinakamalapit dun sa Meteora kung pupunta kayo ng Meteora. Hindi ko muna tatapusin itong vlog na to, titingnan ko pa kung meron pa akong maipapakita sa inyo dyan sa paligid. Alright, tapos dito lang sa gilid ng Aristotle Square meron silang tinatawag na Agora, yung market nila. Indoor market siya, tapos isa siyang parang indoor palengke na maraming kainan sa loob. Ito yon, yan. At yung karamihan sarado ngayon kasi Sabado. At dito pwede kang mamili, tapos pwede mo yatang ipaluto sa mga restaurants na nandito. Maganda itong market na ito. Indoor siya, so kung maulan sa labas, dito kayo sa loob. Ngayon, dito kami mag-iikot-ikot sa loob nito kasi medyo umuulan-ulan sa labas. Kaya titingnan namin itong loob, iikutin namin. Medyo malaki siya eh. Para siyang isang maliit na mall, ganun, na puro palengke tsaka kainan. And it's just sneaky heavy. Marami siya, malaki siya. So parang isang mahabang pag tinignan mo siya dun sa labas, isang mahabang building siya na pag ganon, sa isang block siya ng street. Tapos marami siyang mga ganon section. So mga restaurant, kainan, grocery, kung ano-ano pa. So isa siyang parang malaking market na maraming restaurants at saka high class restaurants at saka mga tindahan ng kung ano-ano. Mas maganda rin itong bisitahin. It's worth visiting kung naghahanap kayo ng mga pagkain tsaka mga pasalubong na kung ano-ano. Dito sa loob ng Agora, marami kayong mabibili rito at marami makakain. Tapos dun sa itaas, pwede kayong bumili dito sa ibabaw ng pagkain, and then dun sa itaas pwede kayong kumain dun sa ibabaw. May platform yan na may mga lamesa sa ibabaw. Ganito. Pwede kang kumain sa taas, pwede kang umorder ng pagkain sa ibaba. Dami sarado. So karamihan ng mga shop ngayon ay sarado dahil siguro Saturday. Yon. Dito yan, sa gilid lang, inuulit ko, sa gilid ng Aristotle Square. Ayun lang siyang hanapin. Search nyo lang yung Agora sa Google Map.